Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng North Korea na tumakas sa bansa nila sa pag-asang makahanap ng magandang buhay sa ibang bansa. Ang pelikulang ito ay ipinalabas taong 2024 na pinamagatang, My Name is Lo Kyun. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Nagsimula ang kwento sa eroplanong patungong Belgium mula China kung saan kabilang si Lo Kyun sa mga immigrant na balak makipagsapalaran sa ibang bansa sa pamamagitan ng pekeng dokumento. Pagdating sa Belgium, nagpahatid si Kyun sa broker na nagdala sa kanila dahil balak niyang mag-apply ng refugee status sa Belgian government upang maaari siyang manatili sa bansa. Hindi marunong sa salitang Ingles si Kyun kaya binigyan siya ng translator at ito ang nagsalin sa mga tinatanong sa kanyang personal na impormasyon, ngunit ipinagtataka ng tagapanayam kung paano siya nakapagbayad ng pang-ayos ng dokumento at tiket sa gayong hindi siya nagtrabaho ng China. Sinabi ni Kyun na galing sa pinagbentahan ng bangkay ng ina niya ang pera kung saan kasama niya ang ina na nagpunta ng China. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon may ipinagtanggol si Kyun sa amo niya kaya siya nagtatago at ang ina niya ang nagtatrabaho upang mabuhay sila. Matapos ang unang interview, pinapabalik na lang si Kyun sa kasunod na interview na sa susunod na taon pa, kaya nag-alala ito kung anong ikakabuhay niya habang nag-aantay. Wala siyang matutuluyan pero nakakita ito ng hostel na pwedeng pansamantalang matutulugan dahil mayroon naman itong perang na itabi na tira sa ginastos niya. Ngunit pagbalik niya galing banyo naabutan niyang may ginagawang milagro ang kasamahan niya sa kwarto, balak niya na lang sanang kunin ang gamit niya pero pinalabas siya ng silid. Doon na nakatulog si Kyun sa labas at pag-alis nung babaeng nasa kwarto kinuha niya na lang ang gamit at agarang umalis. Sa labas nakakita ito ng public toilet sa daan pero hindi niya alam kung paano pumasok. Hinuhulugan pala ng barya para mabuksan ang pinto at nang makapasok doon na siya nagpalipas ng gabi. Hindi pa din alam ni Kyun kung paano bubuhayin ang sarili, nakakita ito ng matanda na nagbebenta ng bote na pwede palang kumita dito kaya mula noon umiikot na ang buhay niya sa pamumulot ng bote at natutulog sa gabi sa public toilet. Subalit isang gabi pagbalik niya nakasarado na pansamantala ang toilet, naghanap siya ng ibang lugar kung saan nakakita ito ng apoy ngunit may mga kalalakihang dumating at pinagtulungan siya ng mga ito pagkatapos itinapon ang sapatos niya sa ilog. Nang kunin niya ito nahulog si Kyun sa ilog na lalo niyang naramdaman ang lamig. Nakahanap naman ito ng public laundry kaya doon na muna siya nagpahinga. Ipinakita ulit ang eksena na hinahanap si Kyun ng mga pulis sa ina niya noon. Tinulungan sana sila ng tiyuhin makatakas subalit dumating si Kyun at nakita siya ng mga pulis. Agarang tumakas ang mag-ina habang hinahabol ng mga pulis ngunit nang makalayo na sana sila biglang nabundol ang ina ni Kyun ng sasakyan. Malubha ang kalagayan nito kaya pinapatakas na si Kyun ng tiyuhin bago pa sila mahuli ng mga pulis pero ayaw niyang iwan ang ina. Pinilit siya ng ina na tumakas na kaya napilitan na itong umalis. Sa kasalukuyan, habang tulog si Kyun may babaeng kumuha ng wallet niya na nagngangalang Marie. Agarang inireport niya ito sa pulis pero naroon din pala si Marie sa presinto matapos itong mahuli. Nilapitan ito ni Kyun upang bawiin ang wallet niya ngunit itinatanggi ito ni Marie. Nakiusap siyang ibalik ang wallet niya dahil ang perang kinuha nito ay ang kabayaran ng bangkay ng kanyang ina. Bumalik ulit ang eksena sa nakaraan na ibinenta ng tiyuhin ni Kyun ang bangkay ng ina niya sa isang ospital upang may pera siyang magagamit para makaalis ng China dahil ayon daw ang bilin sa kanya bago ito namatay. Nang malaman ito ni Kyun balak niya na lang sanang magpakamatay pero pinigilan ito ng tiyuhin at pinaalala ang huling hiling ng kanyang ina na kailangan niyang magpatuloy sa buhay at pinapangako si Kyun upang hindi mawalan ng saysay ang pagkamatay ng kanyang ina. Sa kasalukuyan nakiusap si Marie kay Kyun na sabihin niyang $30 lang ang ninakaw niya kapalit ibabalik nito ang wallet niya dahil pag lumampas doon ay makukulong siya. Ayaw pumayag ni Kyun upang pagbayarin ito sa ginawa niya pero sinabi ni Marie na pag nakulong siya hindi na niya mababawi ang wallet. Dahil doon napilitan si Kyun na magsinungaling upang pagbigyan ito sa kahilingan niya, paglabas nila dumating ang ama ni Marie na si Yeonsong upang sunduin ito. May galit si Marie sa ama kaya hindi sila close at ayaw niya rin itong makita. Pagkatapos dinala ni Marie si Kyun sa isang bar para kunin ang wallet nito sa may-ari na si Cyril na pinagkakautangan niya,
kaya napilitan itong magnakaw para makabayad ngunit ibabalik lang daw nito ang wallet kung lalaban siya ulit. Pumayag si Mari sa kasunduan at sinabi kay Kiwon na ibabalik niya na lang ang wallet nito sa 1 linggo pero iniisip nitong niloloko lang siya ni Mari kaya sumugod ito sa bar para bawiin ang wallet. Pero pagdating niya sa loob pinagtulungan si Kiwon ng mga bata ni Cyril habang pinipigilan ito ni Mari. Nang makita niyang naglabas na ng baril ang mga ito pinilit niya si Kiwon na umalis na at nangakong ibabalik niya ang wallet sa susunod. Pagkatapos isinama ni Mari si Kiwon sa tinitirhan nito. Pinaalalahanan niya itong huwag masyadong mainitan ang ulo lalo't nasa ibang bansa siya dahil ikakapahamak niya ito. Patay na rin ang ina ni Mari kaya naintindihan niya ang nararamdaman ni Kiwon. Nang malaman niya ding namumulot lang ito ng bote para mabuhay inalok niya si Kiwon na magtrabaho sa kakilala ng tatay niya. Ngunit inaalala ni Kiwon na baka mapahiya lang ang tatay nito sa itsura niya. Binigyan siya ni Mari ng mga kasuotan upang may magamit at bago ito umalis pinaalala ni Kiwon ang pangako ni Mari na ibabalik nito ang wallet niya saka umalis. Kinalaunan natanggap si Kiwon sa trabaho, pinakilala siya ng may-ari bilang Korean Chinese dahil mahirap makahanap ng trabaho ang North Korean. Binilin siya ng may-ari kay Seonju isang tunay na Korean Chinese kung may kailanganin siya. Nagtatrabaho na ngayon si Kiwon sa isang pabrika ngunit dahil sa wala pang alam inakala niyang ikinulong ito ng mga katrabaho, dumating si Seonju at tinuro sa kanya na pinipindot lang ang buton para bumukas ang pinto. Matapos ang trabaho isinama siya ni Seonju sa magiging tirahan niya, ngunit hindi sang-ayon si Kiwon sa pagnanakaw nito ng karne mula sa pabrika dahil nakita niya itong nagpupuslit. Sinabi ni Seonju na maliit na bagay lang yun kumpara sa paghihirap niya sa kumpanya ng matagal ng panahon, kailangan niya kasing magtipid dahil mayroon itong pinaggagastusang anak na naiwan sa China na laging inooperahan dahil sa sakit. Samantala, si Mari ay isa talagang atlete ng shooting, ginagamit ni Cyril ang galing nito sa pagbaril para pagkakitaan. Nang mamatay noon ang kanyang ina na pariwara ang buhay ni Mari lalo nang malamang pinatuluyan ng ama niya na mamatay ang ina dahil sa sakit nito kaya galit na galit ito sa ama. Mula noon gumagamit na si Mari ng droga bilang pangpakalma at makalimot kaya siya nabaon sa utang. Nanalo ulit si Mari sa paligsahan pero kahit gusto na niyang kumalas kay Cyril hindi siya makakaalis dahil sa pagkakautang niya. Nakuha na ni Mari ang wallet ni Kiwon at napag-alaman niyang kaya ito gustong mabawi ni Kiwon dahil naroon ang litrato ng kanyang ina. Ibinalik niya na din kay Kiwon ang wallet kasama na doon ang pera at agarang umalis, pero hinabol ito ni Kiwon para ayain kumain. Isinama niya ito sa tinitirhan niya ngayon at pinagluto si Mari ng mga hiningi niyang mga sangkap kay Seonju, dinalhan na din siya nito na magagamit niya upang hindi na siya manghiram. Nang kakain na sila nasarapan si Mari sa luto ni Kiwon kaya naubos niya lahat ng inihanda nito. Nang uuwi na sana si Mari pinigilan siya ni Kiwon lumabas nang marinig niyang may tao sa labas dahil pag nakita siyang mayroong bisita siguradong mapapagalitan siya, doon na nagsimulang mabuo ang damdamin nila sa isa't isa. Kinalaunan sa interview niya ulit sa refugee status ipinakita ni Kiwon ang litrato kasama ang ina na totoong nagmula sila sa North Korea. Ngunit may nakausap daw ang mga ito na ang sinasabi niyang ospital na bumili ng bangkay ng kanyang ina ay itinatangging bumibili sila ng patay na tao. Sinabi ni Kiwon na hindi talaga nila iyon sasabihin, pinahanap siya ng ibang patunay dahil iyon lang ang katibayan na galing talaga siya ng North Korea, dahil kung hindi niya mapatunayan ay sa pilitan nitong papabalikin ng China. Pagbalik sa trabaho humingi ng pabor si Kiwon kay Seonju na tumistigo sa kanya sa korte para patunayang North Korean defector siya at hindi naman ito tumanggi. Paglabas sa trabaho bumili si Kiwon ng isda ngunit habang pauwi na may nakabungguan ito at isinisisi sa kanya ang nabasag na alak, pinagtulungan si Kiwon ng mga kalalakihan pero hindi ito lumaban. Aalis na sana siya pero di sadyang mapatid niya ang lalaki na dahilan ng nasugatan ito sa nakakalat na bubog at siya ang sinisisi sa nangyari. Nakatanggap naman ng tawag si Mari mula kay Cyril at pinaalam nito ang nangyari sa kaibigan niya. Agarang nagtungo si Mari sa presinto upang makita ito pero ayaw siyang payagan ng pulis dahil balak nila itong e-deport kaya nakipagtalo siya sa pulis. Dumating din ang ama ni Mari para tulungan si Kiwon na makalabas. Nang makalaya na si Kiwon umalis na din kaagad si Mari dahil nandun ang ama niya.
Binigyan naman si Kiwon ng ama ni Mari ng kakilala nitong abogado na makakatulong sa kaso niya sa refugee status pero may hiling ito sa kanyang wag nang makipagkita sa anak. Nabigla si Kiwon sa sinabi sa kanya at iniisip niya ito hanggang sa pag-uwi. Kinalaunan, tinulungan si Kiwon ng abogado na ibinigay sa kanya sa korte pero kulang ang patunay niya na isa itong North Korea. Dumating ang kaibigan niya na si Seonju para tumistigo sa kanya subalit nagsinungaling ito na Chinese-Korean si Kiwon na nagpapanggap lang na North Korean defector. Pagbalik sa trabaho galit na galit si Kiwon at inalam kay Seonju kung bakit ito nagsinungaling sa korte. Hindi nagsasalita si Seonju na umiiyak lang dahil nasugatan na si Kiwon sa hawak niyang kutsilyo. Nang gabi ding yun pinuntahan ni Kiwon si Mari para sana may makausap. Ngunit pinaalis siya ni Mari dahil may kasama itong lalaki sa loob ng bahay niya. Pinuntahan pala ito ni Cyril upang ipaalam sa kanyang may laban ulit siya at kailangan niyang maghanda. Binigyan siya nito ng droga pero ayaw na itong tanggapin ni Mari dahil sinusubukan na niyang magbago, subalit pinapaalalahanan siya ni Cyril na kailangan niyang magbayad ng pagkakautang sa kanya. Pag-alis ng lalaki agarang hinanap ni Mari si Kiwon matapos itong makaalis pero hindi na niya ito nakita at umalis na rin si Kiwon sa tinitirhan niya. Sa ngayon, nagtatrabaho na ito sa isang Chinese restaurant bilang dishwasher at bumalik sa tinutulugan niyang banyo noon paggabi. Dumating na ang araw ng tournament ni Mari kung saan malaking pera ang ipinusta ni Cyril sa kanya, sadyang nagpatalo siya sa laban na ikinagalit ni Cyril pero iniwan niya ito doon. Pinuntahan naman si Kiwon ni Seonju upang aminin sa kanyang ginigipit sila noon mula sa refugee office na ipapasara ang pabrika pag nalamang peke ang mga papeles ni Kiwon kaya napilitan itong magsinungaling dahil kailangan niya ng pangpa-opera sa anak. Ngunit wala nang pakialam si Kiwon sa pag-amin nito, gusto lang humingi ng tawad ni Seonju bago siya bumalik ng China dahil nahuli siyang paso na ang visa. Nang puntahan ulit ni Kiwon ang abogado may maganda itong balita na may tutulong sa kaso ng mga kagaya niyang defector, nakita niya din doon ang imbitasyon sa memorial service ng ina ni Mari. Pumunta si Kiwon sa memorial service para tumulong kahit ayaw sana ng ama nito pero wala na itong nagawa. Nang gabi ding yun dumating si Mari na lasing at nanggulo sa memorial service ng ina dahil sa galit niya sa ama. Pinigilan ito ni Kiwon na ikinagulat niyang makita ito doon kaya agarang umalis si Mari. Nang sundan siya ni Kiwon sa tinitirhan niya nakita nitong umuusok ang loob ng bahay, sinira na niya ang pinto upang makapasok at pinatay ang apoy pagkatapos nakita niya si Mari na high sa droga. Pinaalis niya ang lalaking kasama nito at pinigilan si Mari sa ginagawa niya pero ayaw itong magpaawat. Nang makita ni Kiwon ng droga siya ang gumamit pero bigla na lang itong naghingalo. Dahil sa nangyari na tauhan si Mari at agarang kumuha ng antidote sa kakilala upang iligtas ito. Nang magkamalay na si Kiwon humingi ng tawad si Mari sa mga nangyari pati nung pinaalis niya ito nung gabi, sinabihan naman ito ni Kiwon na pag inulit niya pa ang paggamit ng droga uulitin niya rin ang ginawa niya para parehas sila. Nagdaan pa ang mga araw nagsasama na ngayon sa iisang bahay si Kiwon at Mari na masayang namumuhay na magkasama. Nakatanggap din ito ng sulat na nagmula China, hinanap pala ni Seonju ang dyaryo noong araw na namatay ang ina ni Kiwon upang makatulong sa kanyang patunayan na isa talaga itong North Korean defector. Ngunit sa araw ng paglilitis tinawagan si Mari ni Cyril upang makipagkita sa kanya, ayaw sanang pumayag ni Mari dahil abala siya ngayon pero pinagbantaan itong papatayin ang boyfriend niya. Nagpaalam na lang si Mari na may naiwan lang sa bahay at susunod na lang siya sa loob. Nagsimula na din ang paglilitis sa kaso ni Kiwon at may matibay na sila ngayong patunay na isa talaga itong North Korean defector. Dinala naman si Mari sa bar habang naroon nag-aantay si Cyril sa kanya kasama ang kasosyo nito na pinagkakautangan niya, subalit gustong gawing kabayaran si Mari sa mga utang ni Cyril sa kanya kaya nagalit ito. Nagpatayan ang dalawang panig sa bar habang hindi naman mapalagay si Kiwon sa korte at nag-alala na wala pa din si Mari. Naalala niya na lang ang lalaki kanina sa kotse kaya agarang lumabas ito ng korte para hanapin si Mari. Matapos patayin ni Cyril ang kasosyo gusto niyang isama si Mari sa pagtakas patungo sa ibang bansa pero ayaw pumayag ni Mari sa mga plano niya. Dumating din si Kiwon sa bar kaya siya ang pinag-initan ni Cyril dahil sa kanya ayaw nang sumunod ni Mari. Pinigilan naman ito ni Mari ngunit pati siya ay sinaktan na din ito.
Doon na lumaban si Kiwon at nagawa niya itong mapabagsak ngunit balak siyang patayin ni Cyril, pero nailigtas ito ni Mari gamit ang baril niya. Sa galit niya balak na niya itong patayin pero pinigilan siya ni Kiwon at agarang isinama para tumakas. Dumating din ang mga Dutch sa bar na hinahanap si Mari para dalhin sa Germany. Nang hindi nila ito maabutan doon na nila tinuluyan si Cyril. Samantala habang nagtatago, hinikayat ni Kiwon si Mari na lumabas na ng ibang bansa upang matakasan na ang magulo niyang buhay. Ayaw pumayag ni Mari nang hindi niya ito kasama pero ipinaliwanag ni Kiwon na wala pa siyang karapatang umalis ng bansa hanggat hindi makakakuha ng refugee status pero nangako naman itong pupuntahan niya ito pag natapos na ang mga kailangan niyang gawin. Kinalaunan, dumating ang ama ni Mari para sunduin sila. Pagdating sa airport na iwan ang mag-ama sa sasakyan, nagsisisi ang ama ni Mari nang pinalayo niya noon si Kiwon dahil ngayon niya lang nalamang mabuti pala itong tao. Sinabi ni Mari na ginusto niya ring maglaho na lang ang ina noon para hindi na siya mahihirapan sa sakit niya. Doon na sinabi ng ama niya na kahilingan ng ina nitong tuluyan na siya upang hindi na mahirapan. Nang malaman nito ni Mari humingi siya ng tawad sa ama at sa wakas ay nagkaayos na din ang mag-ama. Maya-maya pa nang aalis na si Mari na iyak na lang ito nang wala man lang silang litrato na magkasama ni Kiwon at wala pa silang napuntahang lugar. Ipinakita ni Kiwon ang mga litrato sa airport ng iba't ibang bansa na pag nagkita ulit sila lilibutan nila ang buong mundo na magkasama pagkatapos umalis na ito. Sa wakas, nakakuha na si Kiwon ng refugee status sa gobyerno ng Belgian at nagtagumpay sa buhay sa tulong ng ama ni Mari. Umalis din si Kiwon sa bansa para sundan si Mari kung nasaan ito at masayang magkasama na sila ngayon. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam!